Tara, magluto tayo ng adobong atay ng manok. Eto na. Una ko pa lang muna, ipinirito ko lang muna yung ating patatas para malambot na agad pag inilagay natin dun sa atay ng manok. After natin maprito yung patatas, maggisa na naman tayo ngayon. Inuna ko na pala yung bawang. Medyo tostahin lang natin para mas lumabas yung aroma niya. Pag okay na, isunod na rin natin yung sibuyas. Yan, medyo tostahin din natin para lumabas yung aroma ng sibuyas. Kung nakita nyo dyan, kutsara lang kasi yung gamit ko dyan. Wala pa kasi akong sandok na medyo malaki-laki at mahaba. Pagpasensyahan nyo na, aking gamit na kutsara. Pero okay lang yan, makakaluto pa rin naman. Yan, pag medyo brown na, saka natin ilagay yung atay ng manok. Yan, siguraduhin nyo lang na nahugasan nyo yung atay kasi laman loob yan. Kahit pinili nyo yan sa grocery, sa mall, yan, kailangan nyo pa rin linisan yan ng maayos Halu-haluin lang natin ng mabuti para maluto ng pantay yung mga atay. Actually, pag atay guys, mabilis lang tong maluto kaysa sa laman kasi medyo malambot na to. Kahit saglit mo lang siyang pakuluan, mabilis tong maluluto. Kapag nagluluto pala ako guys, yan, mas tinatagalan ko yung pagluto ng karne o kaya yan, katulad niya ng atay, doon sa bawang at sibuyas. Yan, parang pinapalasa ko muna yung mismong atay doon sa mga bawang at sibuyas. Pag medyo luto na yung atay, yan, saka tayo maglagay ng mga pampalasa. Yan, una ko nilagay dyan, yung paminta. Pamintang durog nga pala yung nilagay ko dyan. Yan, medyo dinamihan ko siya kasi wala nga pala akong dyan, pampaanghang. Yan, kaya medyo dinami-damihan ko yung paminta. Mas masarap yan, marami mga paminta sa adobo. Tapos, nilagyan ko rin ng toyo. Yan, medyo madami-dami na yung toyo kasi wala nang asin yan. At lalagyan ko pa ng konting tubig maya-maya lang. Tapos, haluin na natin para lumasa na yung toyo at paminta dito sa ating atay ng manok. Yan, medyo paigay-igahin lang natin yung toyo para lasang-lasa talaga yung toyo doon sa atay. Tapos, kapag nalagyan na natin ng toyo, ilalagay naman natin ng tubig, ng konting tubig lang guys para yung atay maluto-luto pa. Kasi meron ako na experience dati, may nakain ako na atay ng manok na parang medyo malansa pa, parang hindi siya talaga lutong-luto. Dahil nga mabilis nga lang siyang maluto kasi parang, alam nyo parang half cook lang. Kung mapapansin nyo, medyo naigaygan na yung toyo niyan guys. Pero gusto ko pa siyang pakuluin ng mabuti. Kaya dito, sa pagkakataon ito, lalagyan ko naman ng tubig. Yan, medyo ako dadami-dami ng konti para yung atay maluto pa, kumulo pa siya. Tapos, medyo paiga-igahin lang natin din ng konti. Para mabilis kumulo, ayan, takpan natin. Medyo maliit lang yung takip ko dyan. Takip lang yan ng kalderohan ko dito sa bahay. Yan, nung kumulo na, yan, paigahin pa muna natin yan guys. Kasi para matanggal-tanggal yung lansa. Siyempre, halu-haluin din natin para yung pagkaluto ng atay is balanse. Hindi ilang part lang yung naluluto. Medyo iga-igahin lang natin yung sabaw niya para lutong-luto talaga yung atay. Yan guys, kapag nakita natin medyo iga-iga na yung tubig, lagyan naman natin ng suka. Yan, alam nyo na yan, kapag naglagay ng suka, huwag nyo munang hahaluin, di ba? Para yung suka maluto ng husto. Tapos, pag nagluluto nga pala ako guys, naglalagay din ako ng konting asukal yan para medyo may konting tamis yung ating adobo. Hindi yan puro alat lang at saka asin. Naglalaban yung tamis at saka yung asin guys. Yan, medyo malapit nang maluto to guys, konting halo pa, tapos konting paiga pa rin ng ating sabaw. Yan, medyo lumalapot-lapot na yung ating sabaw. Kapag okay na yung lasa guys, pwede na nating ilagay yung patatas na pinirito natin kanina. Masarap maglagay ng patatas guys sa adobo para hindi nakakaumay kainin, lalo na kapag may laman yung mga part ng manok. At ito isa kong hinahanap pag sa adobo guys, merong patatas. Yan guys, konting halo na lang yan, okay na yan guys. Taob na naman ang kaldero natin dito guys. Pwede na tayo mag-plating guys. At eto na, kain tayo guys.